So yun, welcome to the latest episode of Attention to Detail. Kung bago ka sa podcast episode series na to, siguro pinag-uusapan ko dito is nagbe-verdict ako dito ng feuds ng isang wrestler. Depende sa isang trend na nangyayari sa community, sa wrestling community right now. So, for this episode, I'm going to talk about the feud between CM Punk and John Cena. So, naalala ko 2011 I think or 2010 I think 11 na alam ko nanalo si CM Punk ng WWE Championship versus John Cena, and then kinabukasan binakant ito dahil kay CM Punk nga may storyline na umalis siya ng WWE. So that storyline runs until SummerSlam. And then naglaban sila for the undisputed WWE Championship. And nanalo nga si CM Punk dito. So, may iniisip kasi akong theory. Awan ko, tama ang theory ko. Na what if John Cena and CM Punk di sila naglaban dito sa feud na to. So, di na akong papatagal. I'm going to talk direct to the point. So, para sa akin, if hindi naman sila naglaban, okay lang. John Cena is still the man naman kasi. The man of the promotion on that time. And then parang sa paniniwala ng ibang fans, inaagawan ng ito ni Punk. Pero si Punk talaga ang umaangat dito on that time. Ewan ko, tama ako. Pero ang di ko kasi gusto yung feud na nangyari na yan. Na dapat hindi talaga nangyari. Si Punk versus Cena na undisputed championship versus sinira pa ni Triple H yung feud, sinama pa siya sa equation. After that, parang inaano niya pa si CM Punk na magpa-cash in kay Del Rio, and then parang ang pangat kasi ng setup, sinira yung storyline. And then Alberto Del Rio, putang ina. Ano ba yan? Alberto Del Rio visit Alberto Del Rio. Obviously, parang sumulpot siya bigla sa storyline, and then ayun, he finished what he did. Inumpisahan ni Punk, and then tinapos na lang. And then Hell in a Cell, natapos yung feud. And god damn it, ang pangit. Napapangitan talaga ako sa feud na to. I don't know why. Pero I think if ngayon ulit mangyayari yun, siguro sana hindi siya championship match. I wish hindi siya championship match. Siguro di lang ako nai-impress sa outcome nitong CM Punk versus Cena, kasi ang dami ng asungot sa feud na to. Promise, maganda sana tong feud na to. Pero hindi ako naaangasan sa outcomes kasi obviously pumasok si Triple H, and then ang dami senaryo na nangyari on that time hanggang sa mawala na si John Cena sa equation, hanggang mangyari na yung King, ano ba yun? Yung greatest once in a lifetime with The Rock. Hanggang doon na nasira na yung ni John Cena dito. Hindi na ako nagagandahan sa sistema nila for that thing. So, if you're going to ask me na, sir, pwede bang balikan nyo yung match up? My answer is no. Hindi ko siya mare-recommend na balikan nyo pa. Kasi maganda siya, greatest match of the 2011 era. Pero parang sa tingin ko, lang siya, para lang siyang display match up na kumbaga sinira lang ng kung sino-sino. Ayun, parang ganun lang ang tingin ko sa match na yan, kay CM Punk. Sadly, maganda talaga to, promise. Maganda yung match up na yun, yung Money in the Bank, yung SummerSlam, pangit, di ko trip.
So, yun lang nakikita ko doon sa match-up na yun. So, pasensya na ako, mabilis lang tong episode na to. Direct to point ko lang yung pwede kong sabihin and thoughts ko about the episode. Hindi nyo mababago yung opinion ko. Kung maganda ang match-up na yun sa tingin nyo, fine. I'm fine with it. Okay lang sa akin. Para sa akin, hindi. Hindi talaga ako nagaganda. If mangyari siya ulit, gusto ko sana mangyari ulit yun. Ayun. Yun yung thoughts ko about that. So, kung nagustuhan yung maikling episode na to ng Attention to Detail, follow the podcast on Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor Podcast, and other podcast player na meron kayo. And then, follow the podcast as well on Facebook, facebook.com/The MTG Show Podcast, Twitter and Instagram, The MTG Show Pod. So, episode number 7 of the Attention to Detail, i-announce ko na lang siya by social media tsaka sa PPD. So, hindi ko pa siya alam kung sino yung i-feature ko dito. Siguro, kikriticize ko lang ulit yun. Obviously, kasi trend eh. Basta, abangan nyo na lang for the next episodes kung sino yung i-feature ko dito. Guest tuloy. Hindi naman ako nag-guest pa eh. So, yun. Peace. Time.